hangos ng pagtakbo. Dahil tumatakbo noon si Uhira, isang binata na galing sa lahi ng bangkilan na aswang, patungo sa isang gitna ng baryo dahil sa may nakapagsabi sa kanya na may mga dumakip daw sa kanyang mga magulang na tao upang sila ay sunugin sa gitna ng baryo. Yun ang itinatakbo noon ni Uhira. Dahil sa pagsasalin-salin ng mga kasaysayan, dahil sa salatang mga tao panoon sa kaalaman sa panitikan, may mga kasaysayan na hindi naiakda ng mga sinaunang tao. At ang mga meron na noong karunungan ay may naibahagi o naiwan na mga impormasyon na maliit lamang na siyang naging basihan ng kwento ng mga aswang. Mula sa konsepto ng Dadbar, mutya ng kadatuan, manlalakbay na antingero at aswang. Humanda na tayo para sa isa na namang series. Taong 1600, sa panahon ng Kastila, sa pulo ng Negros Oriental. Mga kabagis, umpisan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Sa pagpapakalat ng mga praile ng mga sabi-sabi na may isang naninirahan na isang pamilya ng aswang, at sa mga balitang nananakit daw ang mga ito ng mga tao o sila ay kumakain ng laman ng tao, na pinapaniwalaan naman ng karamihan dahil sa mga nawawala noong mga bata sa kanila. At kung natatagpuan man ang mga ito ay patay na. Hindi kasalanan ni Uhira. Baka malito kayo sa pangalan niya, mga kabagis. Ganyan lang talaga ang bigkas niya. Tunog babae, pero isa nga siyang lalaki. Ngunit dahil nga ito'y isinilang na may ama't inang aswang, ang mundong kanyang ginagalawan ay naging masikip para sa kanya, sa kanyang paglaki. Dahil may mga itinakdang alituntunin noon ang tinatawag nilang dato, kung saan lamang ang hangganan ng lupain na kanilang pwedeng apakan sa pangangasuman o sa pakikitungo sa normal na mga tao. Ngunit nag-iba ang lahat ng paniniwala ni Uhira nung siya ay tumatakbo nga papunta sa gitna ng isang baryo dahil sa susunugin na ng mga tao ang kanilang mga magulang. Dahil sa kaalaman ng mga ito na ang pamilya o lahi ni Uhira ang siyang pumapatay ng mga nawawalang bata o mga kalalakihan sa baryong yun. Mga balitang ikinalat ng mga praile. At nang marating nga ni Uhira ang lugar na yun, kasama ang nakababata nitong kapatid na sumunod pala sa kanya. Nasa 24 anyos na noon si Uhira ng mga panahong ito, at ang kanyang kapatid naman ay 18 anyos pa lamang. Nang pagdating nga nila sa gitna ng baryo na tinawag nilang Bulwagan, bulyawan ng mga tao ang kanilang narinig at nakita nilang nakatali na sa pakrus na kahoy ang kanilang mga magulang. "Inay! Inal!" sigaw ng kapatid ni Uhira na si Lucila. Ngunit agad na tinakpan ni Uhira ang bunganga ng kanyang kapatid sa pagsigaw nito. Dahil pag narinig ng mga tao ang pagtawag nito sa kanilang mga magulang, ay tiyak na pati sila o si Lucila ay mapapahamak na rin ng mga sandaling iyon kung malalaman ng mga tao na sila ay anak ng dalawang mag-asawa noon na nakatali sa krus. Kaya't walang magawa sina Uhira noon kundi manahimik, makinig at panoorin ang mga kaganapan. Sari-saring pangungutya ang mga binabatong salita ng mga tao sa mga magulang nila, na labis na nakakasakit ng damdamin ng dalawa. May mga bumabato pa sa kanila ng kamatis at mga bato na pinupulot na rin ng mga tao sa kanilang kinatatayuan. Tumutulo na noon ang dugo ng ama't ina ng dalawa dahil sa mga galos at sa mga bitak sa kanilang ulo, dahil sa pambabato ng mga tao sa kanila, habang sinasabayan pa ng pangungutya sa kanilang pagkatao. Habang nakikita naman yun ni Uhira at ni Lucia mula sa likuran na nakapandong ng mahahabang tela, ay labis na lamang ang hinagpis sa kanilang mga damdamin
dahil sa ginagawa nga ng mga tao sa kanilang mga magulang. Kaya naman lumuluha sila noon habang napagmamasdan ang mga pangyayari. Napakasakit na halos pumikit na lamang noon si Lucila dahil sa hindi na niya makayanan ang ginagawa sa kanilang mga magulang. Napadukdok na lamang ito sa balikat ng kanyang kuya Uhira dahil sa ayaw naman niyang mapansin ng mga tao ang labis nitong pag-iyak. Higpit balikat na lang ito napigil ang huni ng kanyang pag-iyak sa pag-iwas na malaman ng mga tao na anak nga sila ng 2 bangkilan na kanilang pinaparusahan. Nang maya-maya pa ay may isang praile na lumapit sa tabi ng 2 krus kung saan nakatali ang mga magulang nila Uhira. May hawak itong sulo sa kanan nitong kamay na nakalagay sa hawakan nitong bolo. At doon ay parang nagtalumpati naman ito na naaayon sa salitang nakasulat naman sa libro na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay. At ang mga salitang binibigkas niya ay Latin. Kaya di naman maintindihan ng magkapatid noon kung ano ang sinasabi ng praile na yun. Ngunit habang nagsasalita yun ay may isang boses na kumausap kay Uhira na parang siya lang ang nakakarinig. At ang sabi niya, "Uhira, anak. Uhira, anak." 2 salita na 2 ulit na nasampit. Nabusesan yon ni Uhira, kaya't napapunas siya ng kanyang luha ng mga sandaling yun. Boses yon ng kanyang ama. "Tignan mo ko. Tignan mo ko, anak." Bulong ulit ng boses. Doon ay sinipat agad ni Uhira ang ama niyang nakatali sa krus dahil sa tanaw nga nila ito. Napatingin nga si Uhira ng di kalayuan sa krus nga na kahoy hanggang sa tumuon ang kanyang mga mata sa mata ng kanyang ama. At doon ay, "Uhira, protektahan mo ang iyong kapatid na si Lucila. Ipangako mo sa akin na hindi mangyayari ang ganitong bagay sa inyo habang kayo'y nabubuhay." salita ng ama ni Uhira sa kanyang wisyo habang sila ay nagkakatitigan mula sa di kalayuan. Isa ito sa kakayahan ng kanyang ama o ang pamilya nila Uhira ang mag-usap sa kanilang isipan. Parang mental telepathy kumbaga. Doon ay tumugon naman si Uhira. "Pero anong ibig mong sabihin? Maaaring kaawaan pa tayo ng mga taong ito. Magsasalita na ako at magpapaliwanag sa kanila na hindi tayo ang may gawa ng mga bagay na ipinaparatang nila." Kausap naman ni Uhira sa kanyang ama sa kanilang isipan habang direkta pa rin silang nagtititigan. Pumapatak na noon ang mga dugo sa mga mata ng ama ni Uhira na galing sa noon nito. Ngunit hindi man lang ito kumukurap. Huwag na, Uhira. Hindi ka papakinggan ng mga taong to. Nababalot na ng maling paniniwala ang kanilang isipan dahil sa sentimiento nila sa mga namatay din nilang kauri. Galit lang ang itutugon nila sa iyo kung gagawin mo yan. Dito na ang hangganan at kapalaran namin ng inyong ina. Umalis na kayo ni Lucila at pagkatapos ng 49 na araw, balikan mo ang lugar na ito sa tapat mismo ng krus na to kung saan ako nakatali. Hukayin mo ang mutya o binhi sa aking katawan na siya lamang ang ipapamana ko sa iyo upang maprotektahan mo ang iyong kapatid sa mga taong hahabol sa inyo upang kayo ay patayin. Salita ng ama ni Uhira. Pero bakit? Bakit ama? Salita ni Uhira. At nagpatuloy nga sila sa pag-uusap ng kanyang ama hanggang sa hindi na ito naituloy dahil sa nabaling na ang kanyang tingin sa ibaba ng 2 malalaking krus dahil sa pagliyab ng kahoy o apoy. Dahil nung natapos na yung praile na nagsalita, sinalaban na nito ang mga kahoy
na nakapalibot sa ama't ina ni Uhira at Lucila. Napayakap na lang si Uhira nun sa kanyang kapatid upang ikubli sa mga mata ni Lucila ang dahang-dahang pagkasunog ng kanilang mga magulang. Galit, puot, kabighatian ang dala ng luhang pumapatak nun sa mga mata ng magkapatid, habang dahang-dahang naririnig nila ang hiyaw ng kanilang ama't ina sa pagtupok ng apoy sa kanilang katawan. Tumalikod na noon si Uhira kasama ni Lucila dahil sa hindi na nila makayanan ang kanilang nasasaksihan, hanggang sa nawala na lang ang boses ng kanilang mga magulang na humihiyaw. Kasabay noon ang mga pagtatama naman ng mga ngipin ni Uhira sa kanyang bibig dahil sa galit at panggigigil. Sabay bigkas niya ng, "Lucila, tara na. Wala na tayong magagawa dito." Higpit ng salita niya. Walang nagawa ang magkapatid doon sa nangyari sa kanilang mga magulang at umuwi sila sa kagubatan na dala ang bigat ng kabighatian. Lumipas ang gabing yon ng kalungkutan at hinanakit ang namutawi sa kanilang damdamin na siya na ring umepekto sa kanilang paniniwala o tingin sa mga tao na nasa labas ng kagubatang kanilang tinitirhan. Lumipas ang 2 araw pagkatapos ng gabing naulila ang 2 magkapatid. May isang mensahero ang nagparating sa dalawa na kinukumbida sila ng mahal nilang dato sa turugan nito o sa pinakapusod ng baryo. Kung hindi nyo kasi na itatanong na ang mga bahay ng lahi ng bangkilan na ito ay hiwa-hiwalay din sa kagubatan at meron din silang parang pinakakapitolyo na pinamumunuan ng isang dato at yun na rin ang sentro ng kanilang sibilisasyon. At dahil sa hindi dapat mapahiya ang isang dato sa kanyang paanyaya, sa araw na rin na yun ay pumunta ang 2 magkapatid sa turugan ng dato. At nang narating nila ito, ay maayos naman silang binisita ng mga tagapaglingkod nito, hanggang sa napunta na nga sila sa harap ng dato at kinausap sila. At ipinahiwatig nito ang sinseridad ng kanyang pakikiramay sa 2 magkapatid. At bilang pagpapatunay ng dato sa kanyang sinseridad, sa kanyang pakikiramay sa pagkawala ng mga magulang nila, sinabi niya na, "Uhira, Lucila, mula sa araw na ito, bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa inyong ama, ay makakaasa kayo na may magbabantay sa inyo sa aking mga tauhan upang kayo ay maprotektahan sa sino mang mga tao na hahabol o gustong manakit sa inyo." Sa narinig na ganoon ng magkapatid, ay nagpasalamat naman sila sa dato sa kabutihan nito sa kanila. At kaya naman naiintindihan nila ang sentimento ng dato. Dating retirado na pinuno ng hukbo ng dato itong ama nila Uhira na nagngangalang Haris. Sa makatuwid, parang isang general ang ranggo ng ama nila sa kanilang tribo noon. Pagkatapos ng usapang yun, ay umuwi na nga ang magkapatid. At paglipas nga ng 49 na araw mula nung namatay ang kanilang mga magulang, hindi nakakalimutan ni Uhira ang bilin ng kanyang ama nung nag-usap sila bago ito namatay. At bago pa ang araw na yun, ay pinapasyalan na ni Uhira ang lugar kung saan namatay ang kanyang ama't ina. At pinagmamasiran niya ito. Minarkahan niya ito sa pamamagitan lamang ng pagtanda niya sa kanyang isipan. Nang dahil sa malinis na ang lugar na yun, at nagsisilbing daanan na lang ito ng mga tao. Sa ika-49 nga na gabi, binalikan na niya ito. Titingin-tingin pa noon si Uhira sa paligid dahil baka may makakita sa kanya. At nang mapansin niya ngang tulog na ang lahat ng tao, dala ang isang tulos na kahoy. Yun na rin ang ginamit niyang panghukay sa sinasabi ng kanyang ama
na binhi o mutya na kanyang kukunin. Ilang sandali niyang hinukay-hukay ng mababaw lang ang lupa. Ngunit wala naman siyang makita na tinatawag na kanyang ama na isang binhi nga. Pawis na siya noon sa kakahanap dito. Ngunit wala pa rin. Oras na nga ang lumilipas noon hanggang sa napaupo na ito sa lupang kanyang pinaghuhukayan. At habang nag-iisip noon si Uhira, naramdaman niya na parang umaangat-angat ang lupang kanyang inuupuan. Dali-dali itong napabalikwas at tinignan ito. Nanlaki ang mga mata ni Uhira dahil sa parang may umiilaw sa loob ng lupang yun. At umaangat-angat ito, yung parang tumitibok-tibok yung lupa. Sa isip ni Uhira, baka yun na nga ang sinasabi ng kanyang ama. Kaya't dali-dali nitong hinukay ang parting yun hanggang sa nakita ni Uhira ang isang buto o maliit na bato na kumikinang dahil sa pagbabaga nito. May gimbal man sa pakiramdam noon ni Uhira sa nakita niya. Marahan niya yung pinulot habang nagbabaga ang bagay. Ngunit sa pakiramdam niya, nung nahawakan na niya ito, ay napakalamig naman. At habang namamangha siya sa pagkakatitig doon, nakarinig siya noon ng tunog ng kariton. Doon ay dali-dali niyang ibinulsa ang bagay na kanyang nakuha. Dahil sa tingin niya ay dadaan ang kariton na yun sa lugar na kanyang pinaghukayan. Kaya naman nag-apura na itong umalis doon at umuwi na. Pagkatapos ng ilang minutong kanyang paglalakad, malapit na siya noon sa kanilang pamamahay ng kanyang kapatid na si Lucia. Ngunit natigilan siya. Hindi ko po alam! Nang nakarinig ito ng parang pag-uusap at parang may umiiyak, dahil naman sa kuryosidad niya kung ano ba ang nangyayari sa dako pa roon, ay tinuntun niya ang pinagmumulan ng mga huni. Nang mga ilang sandali pa, Wala ho akong alam! Salita ng boses ng lalaki na parang nagmamakaawa. At dahil sa hiyaw na yun, nakita na ni Uhira ang kinaroroonan nun. Nagkubli si Uhira sa matataas na halaman. Kitang-kita ni Uhira kung sino ang mga taong nandoon dahil sa mga suludin na hawak ng mga ito. 2 lalaki na nakatayo at isang lalaki na nakaluhod sa lupa at nakatali ang kamay. Biglang nagulat pa nun si Uhira dahil sa yung 2 lalaki na nandoon na nakatayo ay tauhan ng kanilang dato. Tapos yung isa sa 2 yun ay kilala ni Uhira at yun ay isa sa mga nagbabantay sa kanilang magkapatid. Yun ay si Badar, isa sa pinagkakatiwala ang tauhan ng dato. Ano? Di mo sasabihin sa amin? Gusto mo talagang masaktan ng todo? Tanong at galit ni Badar. Hindi ko alam Salita naman nung lalaki na nakaluhod na matalik na kaibigan naman ng ama ni Uhira. Kilala rin yun ni Uhira kasi kasama yun ng kanyang ama na nagsilbi na tauhan ng dato noon at ang pangalan ng matandang yun ay Ihan. Sa sitwasyon na yun, parang pinipiga itong si Ihan o pinaparusahan nila Badar dahil sa may gusto silang malaman sa kanya. Ngunit panay pa rin ang pagsasabi noon na wala talaga siyang alam. Hanggang sa, kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, sisihin mo ang kaibigan mong si Haris. Dahil kung ibinigay niya yun dati pa sa dato, wala nang ganitong mangyayari pa. Mga wika ni Badar. Haris. Narinig ni Uhira ang pangalan ng kanyang ama. Ano? Nasaan ang binhi? San itinago ng walang yang Haris na yon? Mga magnanakaw kasi kayo ng binhi ng kadatuan.
Salita pa ulit ni Badar. Doon naman ay napahawak sa bulsa niya noon si Uhira habang pinagmamasdan pa rin ang mga nangyayari. Dahil ang tanong niya sa kanyang sarili, yun kaya ang mga tinutukoy ng kawal ng dato? Hanggang sa medyo napapitik na lang ang katawan ni Uhira dahil bigla na lang sinaksak ni Badar ng sibat ang leeg ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Namatay ito. Sabay sabi ni Badar na, "Iligpit na natin. Baka may makaalam pa sa tribo." Salita niya. Pero sa pagkagulat naman ni Uhira, natumba pa ito sa pagkakaupo. Doon ay narinig naman nila Badar ang pagtunog ng matataas na halaman. Biglang napaharap noon si Badar sa direksyon kung saan nandoon si Uhira. Nagpalingali nga si Badar, sabay taas-taas niya ng sulo sa iba't ibang direksyon. Hayop lang siguro yun. Salita niya. Pagkatapos ay umalis na kasama yung isang kawal. Nahatak-hatak ang bangkay nung kaibigan ng ama ni Uhira. Hindi bumangon agad doon si Uhira sa pagkakatumba niya. Ngunit nung naramdaman niyang nakalayo na ang mga yun, bumangon siya at tumakbo na. Dahil sa kanyang mga nalaman, nag-aalala na siya kay Lucila at nang mga ilang sandali pa ang lumipas sa kanyang pag-aapura nang papasok na sana siya sa kanilang bahay. "Uhira! Saan ka nang galing?" Boses ni Badar na noon ay papalapit na sa kanya. Lumingon ito, ngunit hindi siya makasagot kung saan siya nang galing. Alright mga kabagis ko, yun! Bangkilan! Matindi to mga kabagis ko, promise. Basta walang magre-reklamo na ang tagal-tagal na naman. Uunahan ko na po kayo. Wala ho sanang magagalit pagka di na-upload ka agad yung kasunod. Pero huwag kayong magalala. Sisikapin ko hanggang sa makakaya ko mga kabagis. So intro pa lang to ng series natin. Pero marami na ang naglalaro sa ating kaisipan. Hindi kaya may interest si Badar sa binhi? O kaya naman ang dato? Pero bakit naman niya pinagwardyahan pa ang naiwang pamilya ni Haris? Sa kaligtasan nga ba nila? O sa pansariling interest nito? Yan ang mga katanungang ating sasagutin sa mga susunod na kabanata. So ayun, di pa ako nakapaglista ng isa-shoutout ko mga kabagis, sensya na, busy sa pag-edit eh. Bale, dito sa episode na to, i-remind nyo na lang ako. Tas dun na lang tayo mag-shoutout sa part 2. Salamat sa suportang tunay.